Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga OFWs na hindi po pasaway, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, no? May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses, no? Mukhang dumadami sila, mga kababayan. Tanggalin ko muna itong aking AirPods, no? Para maayos-ayos tayo. Madinig ko naman yung sarili ko kasi nag-i-echo. So ang pag-uusapan natin, it's all about the siblings, Marcos versus Marcos, at ipaningit natin si Lucas Bersamin. So sabi natin dyan sa thumbnail, Pangulong Marcos hindi na pinayagang makapangisda ang kanyang ate. Wala na, tabla na, bawal na, sarado na ang fishing pond. Wala ka nang makukuhang mga dyan, talakitok, no? Wala ka nang makikitang tilapia, bangus. Anong makukuha mo? Wala na sinara ko na Kasi ang ilalagay ko dyan, mga koi, no? Mamahalin. Yung mga galing pa ng Japan na koi, no? At ganun din po si Lucas Bersamin, mukhang pinahiya si Amy Marcos, no? Ayan, kasi halatang halata naman Senatora Amy Manotok, no? Halatang halata ka po imbis na hayaan mo na lang, no, na magmo-move on din yan, sabi nga ng iyong best friend, yung nangyari sa Tatay Digong mo, parang gusto mo mong umepal. Gusto mong manumbalik sa'yo ang pagtitiwala ng mga nawalang mga Duterte minions, na kung saan talagang binabalahura kanila. Lalong-lalo na yung mga alta sa Duterte diehard supporter. Minumura ka na nga Pati pamilyang Marcos nadadamay sa'yo. Minumura, winawalang hiya nila dahil ikaw ay hindi malaman kung saan papanig, no? At pati nga si Panelo, sinabihan kang kwento mo sa lelang mong panot. At yan nga ginagawa mong Senate hearing tungkol sa illegal na pagbibigay kay Digong sa ICC, walang jurisdiction, soberenya, etchus. Tingin nila too late to be hero ka, Amy Marcos. So, ayan, nag-backfire sa'yo. Bakit po? Kasi, yung letter ni E.S. Bersamin kay Senate President at Amy Marcos ay isang malaking sampal po yan sa isang senadora na nagngangalang Marcos. Nakakahiya po, no? Na base doon sa sulat, mukhang hindi na pinaa-aten yung mga gabinete. Huwag kang magtampo-tampo. Huwag kang maggalit-galitan. It's all for the show. It's all for your flair for dramatics, mga kababayan. Ayan din ang nakikita ng mga Duterte minions and followers sa'yo. Masyado ka lang madrama. Bagay sa'yo, hindi senador. Doon ka na lang sa chatro o gumawa ka na lang ng pelikula, di ba? Diyan ka magaling Pero pagdating sa politika, negative. Below sea level ang alam mo. Mamaya masampal ka talaga. Babasahin natin yung sulat ni E.S. Lucas Bersamin. Itong si Amy Marcos, kung maalala nyo, di ba nagpa-hearing siya? Isang hearing lang. Pero, iyan po, sa GMA News, Senate panel, initial findings, glaring violation of Duterte's rights in arrest. Tingnan mo, iisa lang ang hearing mo, nakapagbigay ka na kaagad ng initial findings. Parang ang bilis parang sa korte, mga kababayan.
Parang isang isang hearing lang, nagbigay na ng desisyon ng judge doon sa criminal case o whatever. Parang dapat hindi ka na nag-hearing, pumunta ka na lang ng barangay, o di ba? Sa barangay, pwedeng oras lang, okay na asunto na kaagad, nagkaayos na, di ba? Sa mga maliliit lang na gusot, yan, nagkakaayusan kaagad. Pero ikaw, initial hearing, preliminary investigation, naglabas ka na kaagad ng findings. Wow, ang galing talaga ni Imee. At ano ang sabi niya? Glaring violation. May decision na siya, mga kababayan. Talagang pinapakita niya, tignan nyo mga Duterte, kailangan ko ng boto ninyo. Sinabi ko na, may glaring violation on the rights of your Tatay Digong. Ayan. Ngayon, mga kababayan, nung pinadalhan po siya ng letter ni Lucas Bersamin, tataka na siya. Bakit hindi na attend? Ano ang sabi niya dyan? Imee, cabinet officials won't attend day 2 of Senate probe into Duterte's arrest. Kailan ba ito, mga kababayan? April 3rd niya sinet. Huwebes po sa ating bansa. So ngayon, nalulungkot siya. Nagdadrama na naman siya. Kasi sabi niya, I received a letter last night from ES saying that the officials from the executive department will not be attending the hearing on April 3rd. Nakakalungkot naman. Kasi alam ninyo, marami pang tanong pa rin. Nambobola ang inyong Senatora Imee Manotoc. Bakit? Kasi nung initial hearing mo, preliminary hearing mo, meron ka na kaagad decision Di ba? Nag-conclude ka pero sinasabi mo, initial findings pa lang yan. Ano pa tatanungin mo? What else there to ask? Ano pa? Ano pa kulang? Sino pang maraming nagtatanong? Sino? Kundi ikaw lang yan, inuudyakong ka ng mga Duterte Alta. Kasi ginagamit ka para lalong siraan ang administrasyon ng kapatid mo pero hindi ka nakakalata. O di kaya talagang ikaw ay kasama nila na magpapabagsak o nagpapabagsak sa kapatid mong Marcos. Bitin pa rin kasi, preliminary report lang namang ang kinaya ko. Wow! Nagmamakaawa. Super dramatic, mga kababayan. Mamaya masusupalpal siya dito. Ang dami nga nagtitext, nagtatanong. And there are new information. Ano naman ang new information? Ibig sabihin, merong mga lumabas na mga vital secret information that only for your eyes only. May mga nag-i-spy, may nag-leak ng information. Galing ang galing magdrama, magnaratiba. Sinabi niya pa, sabi ng presidente na hindi raw ihihinto. Totoo po yun, mga kababayan. May article po dyan sa Philstar Global. Sinabi ng Pangulo, hindi ko titigil yan. Pero, dahil na rin siguro sa advice ng isang magaling at retired na Chief Justice at maaaring masalig ang national security natin, how they handle the information, yung mga information na dapat hindi lumabas sa madlang people because it's security threat. Hindi na pwede. Di ba? Kaya, wag kang mag-inarte, Ito pa sabi niya, mga kababayan, yan daw pong executive privilege para sa mga gabinete ay hindi po yan pre-pass. Huwag niyong gamitin yung executive order 464 na ginawa pa ni Gloria noon para sa mga executive privileges. Hindi daw po yan pre-pass. Teka muna. Mag-isip-isip ka, Imee. Tulad ng sinabi ko sa LS natin, mga kaibigan kanina. Ito, pangdaragdag lang ito sa ating LS. Ikaw ba, Imee Marcos, ay nagdadaldal? Ikaw ba, Imee Marcos Manotoc, ay nag-ingay nung nag-invoke din si Digong ng memo, naglabas ng memo through Medel Dia na ipinagbabawal ng umaten ang mga gabinete ng gobyerno ni Digong
sa Blue Ribbon Committee na ginagawa o hearing na ginagawa ni Senator Dick Gordon din. Tungkol po iyon sa Parmali, sa bilyong-bilyong piso na ginastos tungkol sa pag-procure ng mga COVID vaccines, sa mga non-disclosure agreements sa isang kumpanya na magdi-deliver ng vaccines. Ilang bilyon? 42 bilyon? Pero nasaan ka? That was 2021. October 5 nilabas sa balita, mga kababayan. Ito na-topic na natin to sa LS. May mga patunay pong article dyan that Digong even chastise, malign, threaten Senator Dick Gordon din. Sabi niya, the day of reckoning will come to you. Pagbabanta na yun eh. No? Minamaliit nila, pinagbabanta nila si Senator Dick Gordon din. Pero nasaan ka, Amy Marcos? Nung si Digong naglabas ng ganong memo, executing executive privileges and banning ang mga gabinete na umatin sa anumang hearing na gagawin ng Senado. Because ang sabi niya, you are just wasting your time and resources for that. O ganon. O ngayon, bakit ikaw nag-iingay? Dahil alam mo, kayang-kaya mong brasuhin ang kapatid mo, neck-neck mo. Neck-neck mo, wag kami, ay may manotok. O ngayon, pasok tayo dito sa pagsampal sa kanya ni E.S. Bersamin sa pamamagitan nitong letter neto address to SP Escudero and to herself. Okay? O eto po. We respectfully write to you regarding the public hearings to be conducted by the Senate Committee on Foreign Relations. In the hearing held by the Senate Committee on Foreign Relations March 20, 2025, officials from various government agencies dutifully attended the same, sincerely answered all the questions. So ano pa ang kulang, Amy Marcos? May nagtatanong pa daw, sino? May nagtitext pa daw, sino? Anong sabi sincerely answered all the questions to the best of their knowledge. Lahat ng tanong mo, so may kulang pa. Ba't di mo tinanong lahat? Bakit hindi mo ginawang 24 hours na lang yan para matapos na? And candidly provided all information elicited by the Senate committee members. Given the extensive disclosure made, tingnan mo extensive disclosure, na hindi naman dapat lahat ipaalam dahil yan ay isang security matters. We believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially, ito na, considering that honorable chairperson has publicly, yung kanina, binigay mo na publicly yung initial findings mo, grave misconduct sa karapatan ni Digong. Yun ang isang desisyon mo Bakit ka kagad nagbigay ng iyong desisyon hindi ka pa pala tapos? Diba? Katanga-tanga lang. Ayan, nabutasan ka ngayon. Since you publicly she relayed her comprehensive. Siguro alam mo naman ang meaning yan, matalino ka. Nag-aral ka naman ng abogasya dati. Comprehensive means malaliman, masusing pagsusuri. Diba? Bakit ngayon sasabihin mo, bitin pa So hindi ka talaga nagkaroon ng mga pagsusuri. Yun ay base lang sa iyong opinion. Diba? I could just kumiyo. Kaya pala buti na lang di ka naging abogado, kundi napakalaking abogaga, no? Comprehensive findings thereon. We reiterate our position on the extent of executive privilege in this proceeding, which we detailed in our letter of, ayun pala, nagbigay pala rin ng letter ng executive privilege We believe that all matters not covered by executive privilege have already been extensively discussed. So, ayun naman pala. Diba? So, alam mo dapat ang limitations mo. Hindi lahat dapat i-expose diyan sa public because of national security concerns. Tulad ng sinasabi ko, if the information coming from all the security agency is for your eyes only, for your eyes only. If your name is not on the list of those who have to see that report, di ka pagbibigyan yan. Baka kasuhan ka pa, baka ibilanggo ka pa. You are spying. You are collating informations, gathering informations that it should not be relayed to you. O ano ka, phishing ka
Ha? Moreover, if the Senate, as the Senate is aware, there are 4 petitions filed and currently pending within the Supreme Court involving the arrest and surrender of former President Rodrigo Duterte, which are closely intertwined with the agenda items being delivered in the hearings of the Senate Committee on Foreign Affairs. So tingnan mo, matalino si E.S. Bersamin, alam niya, alam natin may 4 na nga eh. 'Di ba yung mga writ of habeas corpus nila, yung actually 3 nga yun eh. Saka yung TRO nila. Kung pakikialaman pa yan, magi-intertwine doon, di sub judice. 'Di ba ini-impluwensyahan mo yung korte, Jaime Marcos, para magpabor sa'yo? Ulul, ang ginagawa mo is yung pagbibigay mo ng initial findings mo about grave misconduct, is humihingi ka ng awa. Pinipilit mong ipasok sa aming kaisipan na nagkamali ang Pangulong Marcos o ang administrasyon nito. Hindi po. Public ang tawag doon, yung media publicity, mga kababayan. Ayan ang term dyan. Wag mong isubjudice. Di ba nakakahiya ka? Ayan. Tama naman, nabasa dito, subjudice. In light of this consideration, we must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Nevertheless, may nevertheless naman, may pampalubag loob. We remain available to extend our full cooperation through other appropriate channels should there be any further clarification required within the bounds of the law. Remember, Jaime Marcos, your brother is governing the country within the rule of law. At ang sabi dito, tutulong kami sa'yo basta nandoon sa bounds of law, nandoon sa limitation ng batas na ipinagkaloob sa amin. Yung mga batas na dapat naming sundin at dapat mo ring kilalanin at respetuhin. Kaso ikaw, Jaime Marcos, nagpapa-epal ka lang talaga para sa mga boto ng mga Duterte supporter? No way! Kaya, sorry naman, saan ka dadamputin? Sa inidoro. Okay? Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.